Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagpasa sa ROTC Bill, pangunahing prioridad ng Senado. Grade 11 student sa Nueva Ecija patay, biktima umano ng hazing. Voter registration extension, papayagan ng COMELEC sa mga lugar na apektado ng bagyong Hulya. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Gagawing isa sa pangunahing prioridad ng Senado ang Senate Bill No. 2034 o ang Proposed Reserve Officers Training Corps o ROTC Act sa muling pagsisimula ng session sa Nobyembre. Saad ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, inilipat ang ROTC Bill sa Tier 1 mula Tier 2 sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council matapos magbigay ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Senador, pag-uusapan din sa Senado ang iba't ibang issue sa ROTC tulad ng haba ng programa at kurikulo. Tinitingnan din kung isasama rito ang courses sa climate change, disaster preparedness at civics. Naniniwala si Tolentino na magiging daan ng ROTC para umusbong ang nasyonalismo sa mga kabataang Pilipino sa gitna ng mga suliranin sa West Philippine Sea. Isang grade 11 student ang namatay sa Jaen, Nueva Ecija dahil umano sa isang hazing incident. Kinilala ang biktima na si Ren Joseph Bayan, 18 anyos. Ayon sa Jaen MPS, sinabi umano ni Ren Joseph sa kanyang tiyahin na sasailalim siya sa final hazing sa bayan ng San Leonardo sa kamay ng isang fraternity. Base sa salaysay ng tiyahin at iba pang mga saksi, dinala ng mga suspect ang walang buhay na katawan ni Ren Joseph sa kanilang residente sa barangay San Pablo, Jaen. Nagpaabot ng request ang Jaen MPS sa SOCO para sa autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Ren Joseph. Maaaring ma-extend ang voter registration period sa ilang mga lugar sa Northern Luzon na naapektuhan ng Typhoon Hulya, ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Gayunpaman, iginiit ni Garcia na walang extension sa unaffected areas kabilang ng National Capital Region. Para naman sa affected areas, nasa kamay ng regional offices ng COMELEC kung hindi ipagpapatuloy ang voter registration at ililipat sa ibang araw. Ang voter registration period para sa eleksyon 2025 ay nagtapos ngayong araw, September 30. Nagsimula ito noong February 12. Para sa Kidlat News Update, Renz Zaninon, nag-uula. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.